welcome back sa ating page o channel sa YouTube. At this week, plano nating mag-upload ng dalawang video at sana matuloy. And lately busy lang din kasi sa trabaho. And sa pagsusulat din at the same time. But ngayon, for tonight, magbabasa muna tayo ng isang kwento na galing kay Jem sa ating kaibigang si Jem na hindi na nakakapagsulat pa rin naman. Wala na lang kaming masyadong contact ngayon kasi busy din, so hindi kami makapag-podcast. But what the story will be is about people with third eye. Yan. Kasi for me, nafa-fascinate talaga ako sa mga taong kaya makakita ng mga multo, makaramdam. Alam mo yun? Kasi, well, lately, marami akong nararamdaman sa paligid ko. And hindi ko rin naman sure kung ano sila, kung ano ba yung mga ibig sabihin ng mga nakakatakot na mga, or ano ba yung tamang term? Hindi nakakatakot nakakapagtaka siguro. Kasi syempre hindi yun naman agad magsisinkin sa'yo na, uy, multo na pala yun. Uy, kaluluwa na pala yung nakita mo. Yung parang ganon. So, ayan. So, magbabasa tayo ng kwento. Ang pangalan nun ay, ang title pala nito ay My Third Eye ang Best Friend Ko. Kwento to ng dalawang magkaibigan. Ito yung isa ay may third eye. Sa amin naman ni Jem, walang may third eye sa amin. Ang gusto lang namin is mag-isip. Magbuo ng idea about horror or love story man or anything na, alam nyo na, pwede nating isulat. So, ito yung kwento. May third eye ang best friend ko. Dati, hindi ako naniniwala. Pero ngayon, napatunayan kong totoo. May third eye nga ang best friend ko. Noon ang hilig kong magturo ng mga creepy na lugar sa kanya, tatanungin siya kung may nakikita siya. Tinuro ko yung abandonadong bahay sa harap namin. Ang sabi niya, oo, meron. Pero okay na siya. Sumunod ko namang ituro yung matagal nang sirang sasakyan na tinutubuan na ng maraming baging. Ang sabi niya, oo, meron. Pero okay na siya. Hindi ko alam kung pinag-tripan lang ba ako. Pero nagumpisa akong maniwala na totoong may third eye ang best friend ko nung araw na yon. Mga bandang hapon nun, maraming tao sa plaza nang may rumaragas ang sasakyan ang nawalan ng preno at nagdulot ng malagim na aksidente. Maraming bata ang nasugatan at namatay, pero nakapagligtas ng marami ang best friend ko. Medyo may mga galo siya, kaya tinanong kung kamusta siya. Sabi niya, oo, okay lang ako. Pero ikaw hindi. And yun na nga, doon na nagtatapos ang kwento. So, third eye. Mukhang yung kaibigan niya yung naging multo na lang at nakita niya pa rin, mukhang nakasama sa aksidente. Yan yung pinaka-explanation doon. And nakakamangha din yung mga taong may third eye kasi minsan alam nila na yun nga, may mga spirito, may mga kaluluwa doon sa mga lugar na yon. And then sila lang din yung mga nakakatulong, kaya may mga may mga psychic, may mga medium, like yung nakikita natin sa Ed Kalawag, diba? Shout out.
And then, madalas sa kanila, ang aim naman is tumulong sa tao na naapektuhan ng mga elementong hindi natin nakikita. So, speaking of third eye, no, may additional kwento tayo. Ito kwento ko lang na naalala nung college days sa Bacolod. Every summer kasi, nangyayari, pag summer break, nagkakaroon kami ng chance makapagbakasyon. So, ang nangyari, bakasyon namin nun sa kaibigan namin sa Sipalay. Ang nangyari nun, kwento na lang yun sa akin ng mga kasama ko kasi nauna sila dun. And then ako naman, sumunod lang. Sumunod ako kasi para may tinapos pa ako sa school, hindi ko sure. So yun. Ang nangyari daw sa kanila no, nung dumating sila, since maraming motor yung kaibigan namin dun, or yung kaklase namin dun sa Bacolod, ginagawa nila, maluwag yung kalsada, nagra-ride sila dun paikot. Like around the bulubundukin ng Sipalay. Tapos one time daw, bago kami dumating, kasi batch din kami nung dumating. I think 3 kami ang sumunod. Bago daw kami dumating doon, kinagabihan noon, yung araw na yon, namasyal sila sa parting gubat ng lugar kasi yung lugar talagang probinsya eh. Naka lang yung bahay, hindi magkakadikit. And then yung bahay na kaklase ko doon is one of the biggest house na doon, kaya kasya kami lahat. Halos puro kami lalaking pumunta doon. And then nung nandun daw sila sa may gubat, nagtataka sila kasi nung pauwi na sila, syempre yung kalsada medyo ano ba tawag nila doon, mapuno, masukal. Yan, masukal yung kalsada. Ngayon, nung dumating sila sa part na yun, may nakita silang bata na nakaupo sa ilalim ng dahon ng gabi. Weird yun. Kasi yung lugar na yun, walang bahay. Gilid siya ng bundok eh. Parang, alam yung gilid ng bundok may daanan lang na parang nagkaroon na lang ng daanan kasi sinasadya ng mga tao. Hindi talaga siya yung may kalsada. Nung nakarating sila sa part na yun, papasalubong pa lang sila, yung bata nakahubad at nakatalokbong yung muka ng dahon ng gabi, tapos nakaupo. Yung bata daw mga mga 4 or 5 years old. Ano naman ginagawa ng bata dun? 'Di ba? Hindi daw sila kinabahan, pero nung nalampasan nila yung bata, parang pag-isip sila, pero nakita niyo yun? Nagtatanungan sila. Nakita niyo yun? May bata sa gabi. Tapos tinignan nila yung paligid, wala namang bahay. O wala namang malapit na bahay. Kasi nga, bukid. O bundok na, gilid ng bundok. Yung takbo daw nila na 20-40 lang, biglang naging 80. Na-realize nila na yung weirdo nga, bakit may bata doon. Kaya kinuwento nila sa akin. Maraming nangyari doon sa Sipalay. Na naginip nga din ako doon. Nung unang araw na nakitulog ako doon. Na naginip ako, yung ilalim, kasi ang setup namin, isang room, tapos tabi-tabi na kami. Tapos, yung ilalim ng kama ng kaklase ko, nakita akong paa. Duguan.
Pero alam ko panaginip yun. Parang sleep paralysis, hindi ako makagalaw. Tapos, napagkwentuhan nila sa akin na yung kapitbahay nila dati, ngayon abandoned house na siya. Yung kapitbahay pala nila dati doon, nagpakamatay. So, baka dinalaw din ako. So, hindi ko alam kung meron ba akong third eye o meron akong clairvoyance or anything. Pero nakakaramdam kasi ako ng mga negativity sa hangin. Hindi lang ako sure kung totoo yun. Pero syempre, yung panaginip ko and then yung sleep paralysis ko nun, totoo. Nakita ko talaga yung paa lang. Sa ilalim ng kama. Tapos tingnan ko yung taas ng kama, wala naman, natutulog yung mga kaklase ko dun. Weird. One of the weird stuff. Marami pang kwento sila. Siguro balikan ko na lang sila kasi hindi na rin kami nag-uusap noon ng mga kaklase ko nung college. Kasi marami din silang kwentong kababalaghan doon. Tapos yung isang kwento pa, yun naman kwento ng tito ko na wala na. Sa makabilang buhay na. And then, naalala ko yung kwento niya noon that time is brown out. Di ba pag 90s kids ka? Wala pa namang cellphone dati sa atin. Tapos yung laro-laro lang na meron tayo is Tex, Pogs, Jolin, Rubber Band, Sipa. So pag brown out, yun yung time na mag-iipon-ipon yung mga bata. And then, yung mga matatanda nasa gitna magkukwento, diba? Yun yung mga nakakamiss mas malamig yung hangin. Tapos yung nangyari ng gabing yun, nung nag-brown out, tapos nagkwento yung tito ko, sabi niya meron kasi kaming probinsya pa, like yung bahay namin sa Bacolod, parang city pa kasi yun. So minsan dumadalaw sila dun sa mag-anak namin sa may Atipuluan. Ayun, so ano yun, probinsya pa yun, yun dun mga magsasaka, talagang gubat, tapos maraming puno, yung ganun. So pag like ganun din, pag bakasyon nila or bang babakasyon, dun nagbabakasyon yung mga tiyuhin ko. One time daw, nagbakasyon sila doon. And then, syempre, pag early 20s, late 30s, ang trip inuman, lalo sa probinsya. So, pag bumaba na yung araw, gagawin nila nun, iinom, bibili ng tanduay, yelo. Yan. Since malayo yung mga tindahan doon, bago dumilim, aalis na sila, bibili na sila ng mga kailangan nila para yun, sa inuman. Ngayon, ang naging mali lang daw nila nun, kasi nung hapon, nakatulog sila, syempre presko hangin. And then, nung nagkaayaang mag-inom, medyo madilim na. Wala silang choice kundi maglakad na yung gamit lang nila nun solo, tsaka maliit na flashlight. Yung isang pinsan ko daw, pinsan namin, dala naman, yung parang lighter lang. Yun nangyari. Habang una, wala pa daw. Una okay pa, nung pumunta sila dun sa tindahan. Marami sila yung mga magpipinsan. Alis sila, pumunta sila sa tindahan. Bumili ng alak, bumili ng ano yun? Yelo, yung ganun. And then, nung pauwi na daw sila, syempre madilim na yun, nilakad na nila malayo, halos 5-10 kilometro para makabili ka lang ng ganun. Ayun, nung ano na sila, nung pauwi na sila, ang nakakapagtaka daw, kasi syempre madami sila may bata daw na nakasunod sa likuran nila. Una, syempre, hindi naman nila papansinin kasi
baka taga doon lang. Parang mga nakakadalawang kilometro na sila. Doon pa rin yung bata nakasunod. Pero yung distansya ng bata sa kanila, malayo. Alam mo yung, since patag naman, tsaka maluwag yung kalsada, makikita mo talaga na may nakasunod sa'yo. And then, ang nangyari, kung ano daw yung hakbang nila, yun din yung hakbang ng bata. So, hindi nila naririnig nung una na may sumusunod pala sa kanila. May lumingon lang din siguro sa kanila, kaya napansin yung bata. Yung bata ng damit, short lang. Malamig yung lugar na yun. Siyempre, mahangin. Lalo pag gabi. Yung bata daw, every time na humahakbang sila, humahakbang din. Tapos, pag titigil sila, titigil din yung bata. Siyempre, kinikalabutan na sila nun. Parang, ang tawag sa amin kasi nun, bagat. Parang inaaswang tayo, bagat. Tapos siyempre madilim, hindi nila maaninagan yung mukha ng bata. Pero alam nila may nakasunod. Ngayon, siyempre may street lights naman, pero sobrang malalayo yung distansya. nung malapit na daw sila sa isang street light, parang nagsabi yung tito ko na, ayan, susunod yan sa atin. Makikita natin yung bata na kung sino yung sumusunod sa atin. Kasi hindi nila maaninagan kung ano yung itsura. Iniisip na nila, aswang na bagat na Sige, tuloy lang sila sa paglakad hanggang sa maabot nila yung street light. Tapos, syempre, ang lahat sila nag-aabang na. Siyempre, ang bata naglalakad pa rin pasunod sa kanila. Pero nung papalapit sila dun sa street light, bigla daw nawala yung bata. Wala. Pag ganun, takbuhan na agad. Hindi pa daw sila lasing. Nagsipagtakbuhan na sila Ang weird. Ang weird lang. Lalo pag bumibisita tayo sa mga probinsya ng mga kamag-anak natin, parents natin. Hindi talaga may iwasang may ma-experience tayong ganun. Yung meron kayong ma-experience na ganun, guys, don't hesitate to share sa amin. You can comment or mag-message kayo sa Facebook page namin and babasahin natin yan online. Okay? Thank you sa pakikinig and tuloy lang sa pag-abang sa ating mga next na kwento. Please like, share, and subscribe po.